masulay at masalimuot na tapestry ng ating lipunan, ang usaping may kaugnayan sa kasarian at seksualidad ay patuloy na nagiging sentro ng debate at diskurso. Sa kabila ng mga pagsulong sa karapatan ng mga mamamayan, maraming mga individual pa rin ang nahaharap sa diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan. Ang dokumentaryong Boses ng Pagkakaiba ay lumalabas bilang isang mahalagang plataporma na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng bawat isa, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Ang dokumentaryo ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpresenta ng mga kwento ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Ipinakita nito ang mga karanasan ng mga trans women, gay men, at iba pang miyembro ng LGBTQ community na nakaranas ng hirap at pagsubok sa kanilang buhay. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga individual na naratibo. Sila ay mga salamin ng mas malawak na lipunan na may mga nakaugat na isyu ng diskriminasyon, stigma, at hindi pagkakaunawaan. Sa pag-akyat ng mga boses na ito, na ipapahayag ang mas malalim na katotohanan tungkol sa mga hamon na dinaranas ng mga marginalized na grupo. Isang bahagi ng dokumentaryo ang nagbigay diin sa kahalagahan ng edukasyon sa pagbuo ng mas inklusibong lipunan. Isang guro ang nagbahagi ng kanyang pananaw kung paano ang mga kabataan ay dapat maturuan ng respeto at pag-unawa sa pagkaiba-iba. Ang mga paaralan ay hindi lamang mga institusyon ng kaalaman, kundi mga puwang na dapat magsulong ng pagtanggap at suporta sa lahat ng mag-aaral. Dito, makikita ang halaga ng pagkakaroon ng mga programang nagtataguyod ng diversity at inclusivity na nagbibigay diin sa paggalang sa karapatan ng lahat. Isang mahalagang tema na lumitaw sa dokumentaryo ay ang papel ng komunidad sa pagbuo ng suporta. Ang pagkakaroon ng mga support groups at organisasyon na nagtatanggol sa karapatan ng mga mamamayan ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga individual na nahaharap sa diskriminasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, nagiging mas matatag ang kanilang boses at nagiging mas epektibo ang kanilang laban sa karapatan. Sa gitna ng mga kwento ng pagkikibaka, may mga kwento rin ng tagumpay at pag-asa. Ang mga pride events at community gatherings na ipinakita sa dokumentaryo ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at pagdiriwang ng pagkakaiba. Ang mga ito ay hindi lamang mga selebrasyon. Sila rin ay mga pagkakataon upang ipaglaban ang mga karapatan at makuha ang atensyon ng mas nakararami. Ang mga tao, kahit na may mga pagkakaiba, ay nagiging isa sa kanilang layunin na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at dignidad. Sa pagtatapos ng dokumentaryo, isang mahalagang mensahe ang naipahatid. Ang paggalang sa karapatan ng bawat isa ay hindi lamang responsibilidad ng mga namumuno, kundi ng bawat miyembro ng lipunan. Ang pagbibigay diin sa pagkakaiba at ang pag-unawa sa mga karanasan ng iba ay susi sa pagbuo ng mas makatarungan at mapayapang mundo. Ang boses ng pagkakaiba ay hindi lamang isang dokumentaryo. Ito ay isang panawagan para sa pagbabago, isang paalala na ang bawat boses ay mahalaga at dapat pahalagahan. Itong maikling pelikula ay papakita namin ay tungkol sa krisis sa pagkakailanlan ng kasarian. Hindi natin maaasahan kung anong magiging katangian ng isang bata kapag sila'y lumaki o kung anong kasarian na kanilang kikilanlanin.
Ang pagtanggap sa kanila ay yung pagpakita natin ng suporta na nagtataguyod ng isang kapaligiran kung saan maaaring tuklasin ng mga bata ang kanilang pagkakailanlan. Sa pagbago ng panahon, hindi natin inaakala na tayo rin ay magbabago. Simula nung ako ay naglabing 3 taong gulang, nalaman ko ito na nagkakagusto na pala ako sa mga kapwa ko babae. Nalaman din ito na aking pamilya at kaibigan, natanggap naman nila ako, ngunit nakaranas din ako ng pangungutya, mga judgment na galing sa ibang mga tao, ngunit itinanggap ko na lang ito. And para sa mga kasama ko na LGBT members, manatili na lang tayong tapat na sana ay kahit na tayo ay ganito, hindi tayo magpapakito sa kanila na tayo ay mga parte ng LGBT ay manatili tayong Magpanggap ako para hindi ako insultuhin. Tingin nyo ginusto ko to? Tingin nyo pinili ko maging bakla? Kung alam nyo lang, kung ilang beses ako nagdasal simula pa nung bata ako para lang maging straight, para lang hindi na ako laitin, para lang hindi nyo na ako ikahiya. Pero wala na, ma. Ito na ako. So let me start off by saying that being an LGBTQIA+ here in the Philippines is really difficult. First is because we are heavily influenced by our religion, especially here in the Philippines where we are very conservative, especially when it comes to our beliefs and differences. So for my experience, ever since I was a kid, I've been suppressing my feeling because I've seen a lot of part of the LGBTQIA+ community who has been mistreated, and that made me very conscious and careful to what I was doing. I was often labeled as yaani mo uy mura makagbai mo lihok, which was quite concerning, and it was disturbing because why would you say that to a child? Just because he's a boy and he has feminine movements doesn't actually like go in line with what they are actually doing, because with that you are not only suppressing what they are feeling, but you are also scaring them to express themselves. And that's why in today's generation I believe that a lot of feelings that are being closeted is because of those experiences and instances in where they are trying to hide their feelings just for them to feel safe. So I am fortunate enough for my family to know, because I told them with my whole courage. I was so scared at that point where I said to my family that I am part of the LGBTQIA+ community. Not only because I was being treated differently as a child because of my feminine actions. There was this one instance in where if they said if I was going to be gay, they would put me in a sack and then hang me. So that was very alarming, because once you're saying that to a child, you are planting that trauma. So fortunately enough, I've overcome those traumas, and not everyone is like me. So
some kids who are still trying to hide their true identities are scared because of those words. Your words can have the biggest impact, especially towards the feelings of others. So, an experience from everyday basis. Being a gay person here in the Philippines is very stereotypical. They think that once you're gay or once you're part of this and that, you are automatically, once you grow up, you will have a salon of your own. You will only be rebonding people, treating their hairs, doing their makeup. But that's not the point. See, I am here standing, I'm talking. Actually, I'm sitting, but I'm talking with my full confidence. It doesn't matter. Your sexual identity and your sexuality doesn't matter when it comes to you being yourself, as long as you're not stepping on others. So I've come here today. I've come a long way from being scared of my true identity and then using my identity as a tool to step further in life. So I've overcome many challenges. I became a junior mayor, a junior Penro. I've won multiple awards. I've been rewarded in the honor rolls. I've spoken to a lot of people and helped those people during their difficult times. So back to what I was saying, where once you're a gay person in the Philippines, they automatically assume those stereotypes. Uy, 150, ay Barbie sa. But I ultimately believe that our generation, the Generation Z, can put a change into that future. Because of the comprehensive sexuality education that is currently being fought in the Senate, in where it is being fought for the children to know better about our lives, the sexualities, reproductive health, and etc. Once we are being taught of things like this, we are being enlightened to be in being sensitive as human beings, because your words can have the biggest impact on someone's life. So I think my message to my people out there, to the part of the community, if you ever feel scared of what you are, try to embrace yourself first. And don't think of others' opinion. Don't let them get to you. Just be yourself as long as you are not stepping on other people. Back to what I was saying. So just be yourself as long as you're not stepping on other people. Because once you embrace yourself, no matter what people say to you, once you love yourself fully, it doesn't matter if they don't accept you, as long as you accept yourself. Thank you. The LGBTQ community deserves our unwavering support and love. Regardless of their sexual orientation and gender identity. Let's build a world where everyone feels safe and loved. Let's choose love and support over prejudice. Ma, I'm gay. I'm sorry. I'm sorry. 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 Sorry, I'm gay. Sorry, I'm lesbian. Sorry, I'm bi. Sorry, bakla. Sorry, I'm trans. Sorry, I'm queer. Sorry, I'm different. Sorry. Mauna na ako. Sir Dante! No, I'm so sorry for staring. Ang ganda kasi ng lipstick mo. Where'd you find it? Ay sir, ako po ang dapat mag-sorry. Nakalimutan ko po yung pastry nyo. Wait lang po ah. Thank you. Kahit sino ka pa, I love you na.